I want your symphony, singing all that I am at the top of my lungs. Now I'm giving it back. Paso team cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Nako, kung tatanggalin natin yung pagkamit ng mga video na ito, magsasawa kayo sa boses ko dahil kapag gumagawa ako ng cake, madalas talaga ay napapakanta ako. Amazing! Ang size ng cake natin sa bandang baba is bento size, which is 4 inches, and then itong pinatong natin is 5 inches. Ang flavor naman natin dun sa may bandang baba is moist mocha, and then dito sa taas natin is moist chocolate cake. And then yung filling natin, ACC whipping cream yan mga mima ko na hinuluan natin ng mocha flavor it ng Achievers. O diba, bunggahan? Normally kapag gumagawa ng mga cake na may mga shape, mas maganda kung magkakaparehas yung size ng mga cake. Tapos tatabasin nyo na lang kasi mas matibay siya kapag ganun. Kesa sa if-filling ninyo ng icing kagaya ng ginagawa ko. Kaya ko lang ginagawa ito mga mima ko kasi late ko na lang din naisip kung ano ba ang theme ng cake na gagawin ko. Itong cake na ito kasi ay regalo natin para sa birthday ng lolo ng asawa ko. So since naisip ko na mahilig magtanim-tanim ang lolo niya, doon ko naisip na bakit hindi kaya ako gumawa ng paso na shape na cake tapos lagyan natin ng mga succulents sa taas. And kung magbebenta kayo ng ganitong design or ganitong theme ng cake, mas better na maglagay din kayo ng dowel sa gitna. Hindi na ako naglagay ng dowel dito kasi nga pang regalo lang naman ito and kami lang din naman mismo ang magdadala. Gaya ng palagi nating ginagawa, aside sa crumb coat, naglalagay muna tayo ng white na cover sa cake natin bago natin siya kinocoveran ng pinaka-color na cake para mas malinis siyang tingnan and sigurado na walang crumbs na hahalo sa ating pinaka-final cover. Yung pag-scrape naman natin dito is paslant kasi nga gusto natin ma-achieve yung shape ng paso. Paslant siya sa baba and then dun sa middle pataas is diretso siya. And then, ini-scrape lang natin yung bandang taas para hindi siya mahalo doon sa pinaka-final coating natin kapag kapapakinisin na natin yung cake. Ito na yung final coating natin, color brown. Paano natin na-achieve yung ganitong pagka-color brown? Bali, 3 food color ang ginamit natin dito. Syempre, ano pa ba ang gamit nating food color gel? Walang iba kundi ang Decor It ng Achievers, color red, color yellow, and then color brown ang ginawa natin dito. Kasi kapag color brown lang yung ilalagay natin, iba yung tone niya. And then yung dito naman sa taas natin, nagdagdag tayo ulit ng color brown and then ng color black para mas darker shade siya. Kasi yan yung parang pinakalupa ng mga succulents natin. So syempre, for the pakinis na naman tayo, again, paslant lang sa baba and then padiretso magsimula sa middle hanggang sa taas para ma-achieve natin yung shape ng paso. Mas maganda kung magbabakas yung pinaka taas natin. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko ng icing yung taas kasi hindi ako na-satisfied. Hindi pa siya mukhang paso sa paningin ko. And then, nagdagdag na rin ako ng icing dito sa may bandang taas ng 3 layers kasi nga gusto natin ma-achieve yung parang nakaangat siya and then medyo mas mababa yung pinakalupa niya. So, kapag ka ang ganitong mga style yung ginagawa ninyo sa inyong mga cake tapos icing lang ang gagamitin ninyo, mas maganda na less water lang ang gagamitin ninyo para mas maging stable siya. At syempre, ACC whipping cream lang ang gamitin nyo dahil napaka-stable kahit ibiyahin nyo pa yan, kahit nasa room temperature pa yan, basta tamang-tama ang inyong paggawa. Naku, bidang-bida yan. Amazing! And then, nung nasatisfy na ako sa shape ng paso ng ating cake, naglagay na tayo ng mga succulents. Yung pinakaunang nilagay natin is wala tayong piping tip. Tapos, eto gumamit tayo ng maliit na star piping tip. Ang stroke natin is magsimula sa baba pataas para ma-achieve natin yung ganong shape ng cake. Tapos, gumamit din tayo ng maliit na 1M na piping tip. Naku, hindi ko kasi memorize yung mga numberings neto. Pero actually, kahit na ano, basta parang star tip or parang 1M, pwede na yan siya. Tapos, i-push nyo lang siya, layering pataas. And then, naglagay din tayo ng mga details. Itong mga succulents na to, so yung ginamit natin dito is cello sheet. And yung kulay nito is darker pink na closer na siya sa red pero hindi siya super duper red. And then ito yung pinaka nakakapagod sa lahat, yung paglagay nitong white spikes dito sa mini cactus natin. Dito ako nagtagal kasi kailangan mo talaga siyang pindutin, i-press siya one by one. So nilalagay natin yan dun sa bawat pa
edges nung ating pinaka-design dito sa cactus natin. Pinuno lang natin yan paikot para consistent siya. And then dito naman sa next na plant natin, hindi na tayo gumamit ng kahit anong piping tip. Nag-cut lang tayo sa dulo. Tapos pa-stroke natin is push and then pahila ng mabilis para patusok siya sa pinakadulo niya. So, gumawa tayo ng dalawang ganyan sa magkabilang dulo ng cake natin. And then, magkaiba din ang size niya. Next naman is, naglagay din tayo ng isang bulaklak kasi 'di ba yun sa mga succulent pots, meron din dun yung parang bulaklak. So, ang ginawa lang natin dito, yung color green na icing natin and then yung color brown. Pinaghalo lang natin sila pero hindi super duper halo para mag-create ng succulent effect dito sa pinakabulaklak natin. Huwag nyo na masyadong pansinin yung stroke ko dyan kasi hindi pa tayo perfect gumawa ng mga rose na icing. Pero malinis naman siyang tingnan. So, Carry Bells na yan. Amazing! Kung umabot ka na sa part ng video na ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para naman malaman natin kung saang-saang lugar na umaabot ang mga videos natin. Nagdagdag rin tayo ng pa-vines effect dito sa pot natin para naman hindi siya boring tingnan and meron din siyang design sa gilid. So, ginawa lang natin dyan is nag-cut lang tayo ulit ng piping tip sa dulo. Wala na tayong ginamit na kahit anong piping tip. Tapos, ayan, ang stroke lang natin is magsimula sa taas pababa. Kinulot lang natin siya ng konti sa may bandang baba para hindi naman siya pangit tingnan. And then, meron din mga stroke na magsimula sa baba pataas para iba-iba siya ng effect at hindi naman siya masyadong plain tingnan. Nung nasatisfy na ako dito sa mga vines, naglagay ako ng maliliit na parang dahon dun sa may bawat vines, yung parang patubo pa lang siya. Para naman hindi siya masyadong plain tingnan. And actually, para sa akin, nakadagdag siya ng ganda. And then, yung nilagay natin na succulent dun sa dulo, nilagyan din natin siya ng mga white spikes kasi maliit na cactus ang purpose natin doon. And then, para magdagdag ng details dito sa cake natin, naglagay tayo ng parang pebbles. So, itong color white na icing natin, yun na rin yung ginawa nating pebbles. So, pinush lang natin yan ng mas marami para mag-create siya ng parang bato. So, hindi siya dapat perfect na bilog. Ang ginagawa ko is inuusog-usog ko lang siya. At ito na ang final result! O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!